Pag nag-decide sila na lumipat from one party to another, parang okay lang. Walang issue. So tinitignan kita bilang kalaban. Sinasabi sa akin ng mga bashers na offeran daw ako ng kung ano man. Kayo pala. Tara, kape tayo. Welcome to another episode of Kapitayo with Consi Banjo. I'm very excited sa episode na ito kasi ang makakasama natin sa pagkakataon na ito is one of the most promising leaders sa buong Pilipinas ngayon at ang future ng San Jose City. Everyone, let's welcome our soon-to-be Mayor, Vice Mayor Ali Salvador. Hello po si Banjo and hello po sa lahat ng mga viewers natin ng Kapitayo by Consi Banjo. So Consi, thank you dahil alam ko ito na yung 6th episode mo. And I'm very happy na ako yung isa sa mga maging guest mo ngayon sa iyong program. Ayun, welcome Vice Ali, and this episode for sure will be very special dahil kasama ka namin. So, Consi, gusto ko maging special itong episode na to. Kasi alam ko, ikaw ang lagi nag-i-interview sa guests mo. Yes. Pero this time, gusto ko na ikaw naman ang Naku po. i-interviewin ko. Totoo ba? Kasi nakita ko yung mga previous episodes mo, yung mga guests mo na talagang very inspiring yung mga stories nila. And I know, meron ka ring sariling inspiring na story mo na gusto mo ring i-share sa aming lahat. So ako naman ang i-interview sa'yo sa episode na ito. Sige, gawin natin yan. So para kailangan magpalit tayo ng position. So palit na tayo. Okay! Dito na tayo, nagpalit na. Nagpalit din tayo ng position, Mayor Ali. Okay, so ako na ngayon. Handa ka na ba magtanong? Ako na po ang bagong host ng Kapitayo, Consi. Mapapakapit talaga ako ngayon. So, para sa aking first question, bakit pinili mong maging public servant? Alam niyo, Mayor Ali, parang growing up, hindi ko naman talaga alam yung gusto ko in life. Basta naalala ko nung bata ako, gusto kong maging piloto, gusto kong maging abogado. Pero growing up, na-realize ko na mahirap ang buhay. Kumbaga, kailangan ko mag-isip ng isang kurso na financially ma-afford ng parents ko. Kasi growing up, financially, madami kaming struggles na pinagdaanan. Yung family ko, many times, nabaon sa utang. Maraming pagkakataon, naisip ko nung bata ako, naalala ko na may naniningil na utang sa parents ko. Minsan ako pa yung humaharap. Tapos, there was this time na we lost our house. Nawala sa amin yung bahay namin. Narimata sa bangko. So, we needed to kinailangan namin na makitira sa bahay ng tito at tita ko, sa kapatid ni Papa. Dahil may ganun akong experiences, parang bilang panganay sa 4 na magkakapatid. Parang nag-isip ako na dapat yung kukunin kong kurso magbibigay sa akin ng trabaho na malaking sahod. Saka madaling makapasok sa trabaho. May tito akong seaman. So nakita ko yung tito ko kapag umuwi dito sa Pilipinas, may bagong sasakyan, may bagong bahay. So nakita ko na madali yung pera kapag seaman ka. Kaya yung unang kurso ko, seaman. So, nag-enroll ako sa Midway, pero ayoko talaga yung kurso. Naalala ko halos every night, yung mga unang gabi, unang araw na pumapasok ko sa school. Umiiyak talaga ako kasi ayoko yung kurso ko. Ayoko yung gupit ko, ayoko yung sapatos ko, ayoko yung uniform ko na lagi nakatuck-in. Pero siyempre, hindi naman dahil pangit yung kurso. Hindi lang talaga yun yung choice ko. Pero dahil sa kagustuhan ko na makatulong sa pamilya, yun yung kinuha ko. Pero along the way, dun sa first course ko, na-invite ako sa isang church. Doon ako na born again sa Kabanatuan. Yung teacher ko, na-invite ako sa isang church.
And thankfully naman thankful ako dun sa church kasi natulungan ako to accept the situation na matapos ko yung kurso. So, nagsimula ako maging volunteer, youth volunteer dun sa simbahan. Reaching out sa mga kabataan, sa iba't ibang campus, sa Kabanatuan, especially sa campus ko. Imagine mo, nagsishare ako ng Word of God. Mga kaklase ko, mga barako, mga estudyante ng SIMAD. So, natapos ko naman yung kurso. Nung graduate ako, nauwi ako ng San Jose City, bumalik ako dito. Inaayos ko na yung mga requirements, SIMAD's book ko, passport yun sa barko. Naayos ko na yung mga papeles. Na-invite ako sa isang church uli. So, nung na-invite ako sa church, umattend ako. To cut the story short, na-in love ako sa ministry. So, I decided to stay and not to pursue yung pagiging seaman. Kaya nag-aral ako uli. Pumasok ako sa CLSU bilang civil engineering student. Habang volunteer sa isang simbahan. Kaya natapos ko naman. Natapos ko naman yung kurso. Pero, nung pagka-graduate ko, nag-pandemic. Pero at that time, Vice, ako ay isang barangay kagawad sa aming barangay sa Cebu. Tapos, after the pandemic, parating na yung 2022 elections. Nakuha ako na staff ng tumatakbong governor dati, si Ma'am Ryan Cuevas. Tagalista ng pangalan, taga-timpla ng kape, taga-ayos ng mga programa. So, nung binubuo nila yung 10 konsehal, nagkaroon ako ng invitation na gusto ko ba maging part ng line-up. So, nung una, tinanggihan namin. Kasi financially, wala kami talaga. Hindi namin kakayanin yung campaign, hindi namin kakayanin yung election. Baka madurog lang kami, kumbaga, ng mga naglalakihang bato sa politika. Pero, Vice, dahil na biglang may mga twist and turns sa politika, tinuloy ko. To cut the story short, nanalo ako bilang konsehal. Ang gusto ko lang sabihin, Vice Ali, kaya ako kinento yung kanina, hindi isang araw, nagising na lang ako na, gusto kong maglingkod. Gusto kong mag-serve sa community. Gusto kong mag-serve sa bayan. Even before ako na-elect bilang konsehal ng lungsod, bilang konsehal ng barangay, bilang chairman ng sangguniang kabataan ng aming barangay, nagsaserve na ako ng walang bayad. Volunteer na ako. I was serving in the church, serving the people, serving the young people. So, may heart na talaga. May heart na talaga sa paglilingkod. Kumbaga, si Lord na lang yung nagdala sa akin. Dito, kumbaga. Sabi mo nga, nung nagkukwentuhan tayo dati, destiny. Bakit ko pinili na maging public servant? Siguro hindi ko pinili. Pinili ako ni Lord, ng destiny, to be here and to serve our city. So, Konsi, nakita ko na bilang ikaw ay isang panganay sa magkakapatid, nakita ko yung goal mo talaga sa buhay na once you graduate sa college, magkaroon ka na ng sariling work. Talagang iniisip mo pa rin yung pamilya mo, yung mga kapatid mo. Kaya ang pangarap mo talaga maging isang professional sa kahit anong field na gusto mo. Kasi hindi lang yung sarili mo yung gusto mong umangat sa buhay, kung hindi pati yung mga kapatid mo. And actually, kilala na kita, Konsi, before ka pa maging official or maging public servant. Kasi nga, before, alam ko na isa kang church leader na rin, na nakikita kita before. Nakita ko noon na isa kang team player talaga. Kung merong ibibigay sa yung obligasyon, ginagawa mo talaga yung part mo. Nakikita ko yung gusto mo may participation ka and binibigay mo lagi yung best mo pagka merong kang task na kailangan Thank you, gawin. Vice. Thank you. And yung sa pagiging barangay official mo, nag-start ka as SK chairman, and then naging barangay kagawad ka, and then ngayon, kasalukuyan ka na ring city councilor ng ating lungsod. So yun yung sinasabi ko lagi na
hindi ka basta naging konsyal ng bayan, hindi ka basta naging si Consi Banjo. Oo. Meron kang simula, may humble beginnings ka na talagang may background ka na pagdating sa paglilingkod sa ating lungsod. Totoo yun, Vice. Naalala ko yung pagkakataon na tumakbo ko ng SK chairman. Actually, kung kadalasan kasi, di ba, sa politika ng mga Pilipino, akala nila yung mga SK chairman, parang mga batang itinulak ng magulang, itinulak ng kamag-anak para tumakbo. Sa totoo lang, ang backstory niyan, Vice Ali, yung tatay ko dapat yung tatakbo ng konsehal. Kaso nagulat sila na bigla akong sinabi na gusto kong maging SK chairman. So napilitan yung tatay ko na hindi tumakbo para suportahan yung kagustuhan ko. Pero sa una, ayaw nila. Ayaw nila akong payagan kasi alam nila na magulo yung politika. Ayaw nila na mahirapan ako, mapahamak ako, o ma-expose ako sa mga bagay na, alam mo na pwedeng magbigay sa akin ng kalungkutan o ng stress. Pero stubborn talaga ako eh. Sabi ko, gusto ko. Kaya naobligay yung tatay ko na suportahan ako. So tumakbo ako na independent. Wala akong kapitan o partido na kasama nun. Nagbuo ako ng team ko, 7 konsihal. Alam mo, maalala ko nun, 3 o 4 ata kaming naglalaban na team sa SK. Pero humbly, with pride in my heart din naman na ma-share. Nanalo ako kasama nung 7 konsehal. Lahat kami nanalo sa team ko. Walang isang nalaglag. Kumbaga, whole team ko sa SK, sa lineup namin, nagawa naming manalo. Napakagaling mong achievement na ginawa mo kasi bihirang mangyari yon na una, bilang isang independent na candidate, mahirap ipanalo yung sarili. Totoo. Pagka wala ka sa isang partido. And yung mas straight mo yung 7 kagawad mo sa barangay na buong lineup ninyo manalo, talagang maganda yung naging leadership mo dun sa team mo. Kasi hindi lang ikaw, hindi lang yung sarili mo ang dinala mo dun sa panalo, pati yung team mo, hindi mo pinabayaan. Nanalo silang lahat. Kasi, Vice, napakahalaga sa akin, aside from leadership, yung teamwork. Sabi mo kanina, talagang nakita mo sa akin na team player ako. Kahit bata pa man ako, talagang yun na yung isang characteristics na talagang hinuhon ko sa sarili ko. Kumbaga sinabi ko sa team ko na we are all in this together, walang laglagan, tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Hindi imagine, yun nga yung success na nakuha namin. Kaya ayun, after the SK chairman, nagpahinga na ako. Baga nag-aral na ako eh. Yung tatay ko na tumakbo bilang konsehal. And fortunately din, mahal na mahal namin yung barangay namin dahil sobrang mahal kami. Nag-number 1 yung tatay ko sa first time na pagtakbo niya, na kagawad. Tapos, may pagkakataon na nag-resign yung kapitan. Kaya naging kapitan yung tatay ko. Kaso yung tatay ko, sobrang isinapuso ang paglilingkod, guys. Talagang alam ng mga kabarangay namin yan, kaya mahal na mahal siya ng mga kabarangay namin. Talagang isinapuso niya yung paglilingkod niya, na siya na mismo yung umaakyat sa poste para maglagay ng ilaw. Dahil sobrang yung isinabuhay yung trabaho niya, napabayaan niya yung katawan niya. So, nag-decide ako bilang panganay ng family namin. Sabi ko, huwag ka nang tumakbo. Nakiusap yung partido namin na sana may munar na tumakbo. Nung nanalo tayo bilang kagawad, nagtrabaho din tayo. Nung bigyan ng pagkakataon na tumakbo bilang konsehal, at pinalad din na manalo. Ngayon, isa na tayo sa mga konsehal ng ating lungsod, pinakabatang konsehal natin ngayon sa ating lungsod. So, nag-decide ka nun na pagkatapos mong mag-SK chairman, nag-aral ka na. Stop na. Nag-aral ka na eh. Kasi parang hanggang doon na lang. Magiging isang public servant mo. Pero, alam mo, sa pagkakwento mo ngayon, na-realize ko na yung ginawa mo na tumakbo ka bilang barangay kagawad, hindi para sa sarili mo na naman. Yeah. Para sa pagpapatuloy ng serbisyo na sinimulan ni Kap Benji. Totoo. Na siya ay hindi capable na kasi nagkaroon na siya ng karamdaman dahil sa dedication niya sa trabaho. Kumbaga gusto pa ng mga kabarangay mo sa Sibut na ipagpatuloy pa rin yung nasimulan ni Kap Benji. Kaya
hindi mo na naman siya ginawa para sa sarili Oo, mo. totoo. Para sa barangay Sibot pa Oo din. nga, no? Na-realize ko din yan na parang yung mga yung decision ko lang talaga nung una, yung pagtakbo ng SK. Pero yung the following decisions na, hindi na para sa sarili, para na talaga sa ibang tao. Alam mo, kasi pangarap ko din mag-SK chairman before eh. O, ba't di mo sinubukan? Nung teenager ako, kaya lang, nung time kasi dati, syempre bilang isang teenager, Oo. pinayuhan din ako ng ating mayor ko, ng aking father, na kung ako ay magiging SK chairman na nasa administrasyon before, Oo. parang hindi maganda yung timing kasi unang-una, college student ako noon, nag-aaral ako sa Manila, hindi ko rin magagampanan yung obligasyon ko bilang isang SK chairman kung sakaling manalo ako nung time na yon. And then, ang sabi niya, baka hindi ko makita yung tamang paraan ng pagiging isang public servant. Kasi unang-una, yung ganong edad, baka mapolitika, yung mga ganyang issues. Kasi gwan eh, 15 to 17 pa lang yung SK sa Before, atin, no? bata kasi ang age nun ng mga SK chairman. Oo. Kaya nakinig ako sa payo ng magulang ko kasi syempre bilang mga magulang mo. So fast forward ngayon, ito na yung na-realize ko na nung ako ay naging part na rin ng current administration. Na nakita ko na may timing pala Tama, yes. na hindi tama na magmadali ka sa isang bagay na before parang hindi maganda yung timing na maging public servant ako. Compared ngayon na napakaganda ng timing kasi maganda yung nasamahan din natin na Sobrang administrasyon. ganda. Sobrang gandang timing, Vice Ali. Okay, proceed tayo sa next question. Naku po. Ito na yung question ko sa'yo. Kasi nakwento mo na yung story mo, history, kung ano yung pinagdaanan mo as a public servant, and then sa pamilya nyo, share mo na rin. So ano yung reason naman, right after election, nung manalo ka na as city councilor, ano yung reason? Bakit sumama ka na sa partido natin? Sabi ko na nga, tatanong mo eh. Totoo po yun. Last election, I was part of the opposition. Hindi po ako parte kasama ng administrasyon. Pero alam mo, Vice, kwento lang. Nung ako ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa politika, nung naunawaan ko na yung politika, ang naabutan ko ng mayor nun si Attorney Alex Belena. Siya ang mayor natin nun. Dati, yung pagkakataon na yon, yung panahon na yon, ang alam kong magkakasama, di ko alam kung alam mo to. Ang magkakasama nun, Vibes. Alam mo ba yung Vibes? Alam mo, Violago, Belena, Salvador. alam mo kung sinong kamulat tayo sa politika. Sabay tayo. Oo, kasi magkaedad lang tayo. Magkaedad lang eh. tayo. So ako rin, si former Mayor Alex Belena rin ang Yung naabutan nadatnan mo na ano. Yung tatlo na yon, ang alam ko magkakasama, Violago, Belena, Salvador, laban sa kabilang partido na Felimon. Pambalane. Dumaan ang ilang taon, kumalas si Mayor Kokoy dahil sa personal na reason niya, of course. Naging vibe na lang yung vibes. Naging Violago Belena na lang. Tapos, nagkaroon ng safe. Salvador, Felimon. Dumaan na naman ang maraming taon. Naiwan yung Belena. Nagsama ang Violago, Salvador, Felimon. At doon natalo o naalis sa administrasyon ng Belena. At doon pumasok siyempre ang ating mahal na Mayor Kokoy Salvador. Anong gusto kong sabihin? Kapag yung mga taong nasa taas, pag lumipat sa isang partido, parang wala lang. Okay lang. 'Di ba? Parang yung mga tao na nasa tuktok ng pedestal, pag nag-decide sila na lumipat from one party to another, parang okay lang. Walang issue. Pero kapag yung tao na nasa baba, yung lumipat, Mayor Ali, parang big deal. Merong balimbing, merong walang utang na loob, merong may traitor. So, nakita ko na may discrimination. Kapag yung mayaman ba lumipat sa isang partido, okay lang.
Pero kapag yung mahirap, yung walang kapangyarihan, yung ordinaryong tao lumipat, may issue. Si Mayor, lumipat ako sa maraming dahilan. Pero ang gusto kong i-discuss sa kwentuhan natin na ito, alam mo, lumipat ako kasi gusto kong patunayan na kahit hindi ako mayaman, kahit hindi ako galing sa makapangyarihang pamilya, hindi ako galing sa influential na pamilya, kaya kong magdesisyon para sa sarili ko. Kasi yung pagdesisyon sa sarili, karapatan ng bawat isa yan. Mayaman man o mahirap, nakaposisyon ka man o hindi. So yun yung gusto kong patunayan sa desisyon ko ng paglipat. Saka naniniwala ako na pinili kong maglingkod hindi para sa isang partikular na partido. Pinili ko yung isang partido para ako yung makapaglingkod. And that answers your question. Bakit ako sumama sa partido ninyo? Kasi gusto ko maglingkod. Bakit? Nakita ko kasi na sa partido na meron kayo, Mayor Ali, si Kong Kokoy, ito yung partido na makakapagtrabaho ako. Kasi nung naupo tayo, walang halong bola to, Mayor Ali. Nung naupo tayo bilang konsihal, 6 na buwan, nandun ako sa opposition. 6 na buwan nandun ako sa opposition. So tinitignan kita bilang kalaban. Sa Sangguniang Panlunsod, kalaban kita kasi opposition ako Pero alam mo, kahit kalaban kita, tignan, hindi ko maalis sa sarili ko na nakikita ko na ito yung leader na gusto kong sundan. Kasi nakita ko sa'yo yung isang leader na mabuting leader. Hindi ka mapolitikong leader. Isa kang leader na sa tingin ko, pareho tayo ng vision, pareho tayo ng mission, pareho tayo ng values, pareho tayo ng gustong gawin. Which is maglingkod lang talaga sa ating mga kalungsod. Yung sa ikli ng panahon na yon, napatunayan ko na kung gusto kong ma-maximize yung tiwala, posisyon na ibinigay sa akin ng mga kalungsod natin, dapat akong sumunod sa'yo. Kasi nakikita ko yung mga programa natin, yung mga proyekto natin, nakikita ko na totoong nakakatulong sa ating lungsod. So bilang elected na opisyal ng ating lungsod, bilang konsehal, bakit ko pipigilan? Bakit ko tututulan? Bakit ko kukontrahin yung mga programang alam ko makakatulong sa aking lungsod? Kaya doon ako nag-decide. After those 6 months, alam mo yan, Mayor Ali, sinasabi sa akin ng mga bashers na offeran daw ako ng kung ano man. Merong nagsasabi na offeran ako ng ilang milyon. Merong nagsasabi dahil daw sa Montero. Kaya kitang titigan ngayon mata sa mata. Alam nyo ni Mayor Kokoy na lumipat ako sa inyo nang walang kapalit. Tama. Lumipat ako sa inyo na ang dala-dala ko lang yung mga salita na gusto kong magtrabaho. Gusto kong maglingkod. Nakakatawa lang kasi, Mayor, dahil tinitira nila ako sa paglipat ko. Na nagagawa naman ng bawat politiko. Hindi na siya issue ngayon Kasi nagawa na yan ng maraming politiko sa nakaraan. Pero isang bagay na gusto ko rin itakel, pag-usapan natin, Mayor Ali, yung tinitira nila sa akin na kaya ako lumipat dahil may Montero. Ganun na ba kababa yung tingin nila sa mga politiko na walang pera? Ganun na ba kababa yung tingin nila sa dignidad at moralidad ng isang politiko na walang pera katulad nila? So makikita mo na wala silang respeto sa mga mahihirap. Na kapag ang mahirap nag-decide na gumawa ng 1 kilo sa buhay niya, dahil sa pera, dahil sa sasakyan, dahil sa lechon. So makikita mo kung gaano kababa yung tingin nila sa mga tao na hindi ko naramdaman sa inyo. Nakita ko, Mayor Ali, walang halong bola po sa kung sino man nanonood ngayon, gabi, o umaga, o hapon. Bakit ako masaya naglilingkod ngayon? Kasi yung leader na pinili ko, si Mayor Kokoy, si Vice Mayor Ali, may respeto sila sa trabaho ko. Regardless kung may pera man ako, wala. So, yun yung masakit sa puso ko Mayor Ali, na
gusto kong sabihin sa lahat ng mga tao ngayon na nasa politika, na nasa public service, hindi ibig sabihin na mahirap ka at sila mayaman, hawak ka na sa leeg. Pwede kang mag-decide on your own, gaya nila. Pwede kang mag-desisyon na sa tingin mo ikabubuti mo at mas ikabubuti ng paglilingkod mo. Wala, medyo nagiging emotional ako, Mayor Ali, kasi totoo yun. I just want to wrap this answer with your sa yung tanong na primarily, lumipat ako, maraming reasons. Gusto ko kayong makatrabaho. Gusto ko magtrabaho. Pero number one reason ko is may taas yung moralidad ng mga politikong walang pera na kaya naming magdesisyon para sa sarili namin at kaya naming tayuan yung desisyon namin. And at the end of the day, Mayor Ali, thankful ako sa mga naitulong nila sa akin sa nakaraan. Thankful ako doon, of course. Pero gusto kong ipaalala sa mga maliliit na tao tulad ko, mga ordinaryong tao na tulad ko. Oo, tinutulungan nila tayo, binibigyan tayo ng resources. Pero sana wag nilang baliwalain. Wag nilang baliwalain yung suporta na binibigay natin sa kanila. 'Di ba? Isinigaw natin yung pangalan nila. Ikinampanya natin sila sa tao. 'Di ba? Ipinakilala at inilakad natin sila sa iba't ibang barangay. Sana wag lang nilang bigyan ng value yung pera, yung resources na binibigay ng mayayaman. Sana matuto na yung mga tao na bigyan ding halaga yung suporta na ibinibigay ng mga ordinaryong mamamayan sa isang lugar o sa isang lungsod. At yun yung gusto kong tayuan, Mayor Ali. Alam mo, Konsi Badjo, kasi ako bilang bago lang din na public servant. Pero nung time kasi na napasok sa politics si Mayor Kokoy, lagi na akong kasama nun. So parang naobserbahan ko na yung field ng politika. Kaya as early as teenager tayo, parang nakasalamuha ko na or nakilala ko na yung lahat ng klase ng tao pagdating sa politika. And yung time na nanalo tayo nung 2022 election, kung maalala mo nung first or inaugural session natin yon, unang session natin, ang sinabi ko sa inyo nun, nung nag-speech ako bago tayo mag-start ng session. Yes. Sabi ko, syempre congratulations, tayo yung napagkatiwalaan ng tao ng San Jose. Ang sabi ko sa inyo nun, tapos na yung araw ng eleksyon. Andito tayo sa Sangguniang Panlungsod. Nasa isang opisina tayo, isang team ngayon, na isantabi na natin kung ano man yung naging partido natin. Politika. Yung politika, ilabas na natin sa opisina. Kasi dito, trabaho na tayo. Whatever, anong partido tayo ng election, kahit last week pa lang yung election or last month. So, yun ang unang-unang bilin ko sa inyo nun, na maging isang ano na tayo, isang kulay na tayo. Tayo na kasi yung napagkatiwalaan ng tao ng San Jose. And yung answer mo sa akin nun, yung after 6 months, nag-decide ka nga na sumama sa team natin, nakita ko yung sincerity sa sagot mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, marunong akong bumasa ng isang tao. Kasi kadalasan ang mga politiko or yung mga katulad mo na from isang partido na pupunta sa isang partido, common na yan. Pagdating sa mga leaders, pagdating sa mga officials ng barangay, tinitignan ko kung ano yung motive nila, ano yung dahilan. Pero sa'yo ko lang narinig kasi yung term na nung eleksyon, ang loyalty mo nasa partido. Pero after the election, ang loyalty mo nasa taong bayan na. Kung sino yung nagtiwala sa'yo, yun na ang paglilingkuran mo. Hindi yung tumulong sa'yo nung eleksyon. Pero sabi mo nga, may utang na loob ka pa rin sa kanila. Kasi salamat tayo. hindi ka rin makakarating sa pagiging isang city official. May part sila. Kaya naging successful ka nanalo ka nung nakaraang eleksyon. Pero ang pinakamagandang sagot mo doon, yung loyalty mo hindi
Hindi sa mayor. Yeah. Hindi ka lumipat dahil gusto mo ng benepisyo galing kay mayor, gusto mo na masarap ang buhay mo kasi kakampi mo yung nakupo. Ginawa mo yung paglipat dahil gusto mong mas ma-maximize or kung mas mapakita mo yung serbisyo mo as a city council. Thank you din, Mayor Ali. Gamit ko rin yung pagkakataon na ito na maraming salamat sa inyo ni Mayor Kokoy sa pagkakataon na i-welcome ako. Sabi ko nga, mahirap pagkatiwalaan kasi galing lang din sa isang partido. Pero naramdaman ko na hindi niyo ako pinagdudahan. Pinaramdam niyo sa akin na parte na ako agad ng pamilya. Parte na ako agad ng team. Pinakita niyo sa akin na hindi ako galing sa ibang partido. Ako ay kapartido niyo talaga. Kaya maraming salamat. Doon natin nakita, Konsi, na kung talagang ang reason bakit ka lumipat is para sa mga sinisira sa'yo dahil sa mga benepisyo, dapat day one pa lang, after nung election, Lumipat na ako. sumakay ka na sa barko agad namin kasi lumubog na yung barko nila eh. Oo. Pero, you chose to stay dun sa side nila kasi Yeah. gusto mo munang tignan talaga kung ibig sabihin hindi ka nagmadali sa desisyon mo na hindi yun kasi ang reason mo. Oo, totoo yun guys. Saka ko alam mo, pinag-isipan ko talaga ng matindi yung decision na ito. Pero hindi siya naging mahirap. Naging madali actually decision kasi priority ko makapaglingkod eh. Nakikita ko sa leadership yun ni Mayor Kokoy, nakakapaglingkod kayo ng mahusay at may katapatan. Gusto ko sumama doon. Gusto kong gawin yun. Gusto kong sundan yung leadership nyo. Kasi nakikita ko na pareho tayo ng pananaw sa buhay. Pareho tayo ng pamamaraan. Pareho tayo kung paano umistima at makisama sa ibang tao. Regardless kung ano yung katayuan nila sa buhay.